Marshall Peak, Kabanata 176. Ancient Cloud Island. Sa walang hangganang dagat, isang figure ang lumilipad ng napakabilis. Sa likod ng figurang ito, may dalawang pakpak na katulad ng isang malaking ibon. Gayunpaman, ang pares ng pakpak na ito ay parang nagliliyab na apoy. Habang lumilipad ito, pati ang hangin ay nasunog hanggang sa pumipihit. Isang araw at gabing umalis si Yang Kai sa Hidden Island. Isang araw at isang gabi siyang lumilipad, bitbit ang dalawang malalaking bag sa kanyang mga kamay. Ang isang bagay ang Heaven and Earth treasures na nakolekta mula sa Hidden Island, at ang isa pang bagay ang mga bagay na nasa stone shelf. Ang paglipad gamit ang dalawang bag na ito ay talagang hindi isang magandang bagay. Mayroong ilang beses na gusto ni Yang Kai na itapon silang lahat sa dagat, ngunit hindi niya kinaya. Ang Yang liquid sa dantian ay bumababa sa lahat ng oras. Ang Yang inflammation wings ay nangangailangan ng malaking halaga ng yuan chi. Sa loob lamang ng isang araw, nawalan siya ng halos 200 patak ng Yang liquid. Kung hindi pa siya gumawa ng sapat na paghahanda noon, tiyak na hindi ito sapat para suportahan ang pagbabalik ni Yang Kai sa CCT. Ang mga alien na insekto ay naiwan sa Hidden Island. Bagamat ang mga insektong ito ay napakamasunurin at kung minsan ay lubhang kapaki-pakinabang, talagang hindi alam ni Yang Kai kung paano sila aalisin, kaya't maaari lamang niyang isuko ang mga ito. Ang dagat ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata, at ang asul na tubig ng dagat ay umaalon sa ilalim niya, na sumasalamin sa malinaw na asul na kalangitan. Nagsilang ito ng pakiramdam ng kawalang halaga at gulat ng walang dahilan. Sa kabutihang palad, maganda ang panahon sa mga araw na ito, at hindi nakatagpo ni Yang Kai ang bagyo na kanyang inaalala. Pagkatapos ng mahabang paglipad, talagang pagod si Yang Kai. Halos mamanhid ang mukha niya dahil sa hangin. Ang kanyang pisikal na pagkonsumo ay seryoso, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod sa pag-iisip. Tinansya ni Yang Kai na may kaugnayan ito sa Soul Warming Lotus. Ang pinakamataas na bagay na ito ng Saint Quality ay naabsorb sa kanyang katawan at nagpainit ng kanyang espiritu, kaya natural na hindi siya nakakaramdam ng pagod. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, mga 50 milya sa unahan, may mga bakas ng isang maliit na isla. Nanginginig ang ekspresyon ni Yang Kai, at mabilis siyang lumingon at lumipad sa direksyon na iyon. Hindi nagtagal, dumating na siya. Sa flaming Yang Wings, talagang hindi kapanipaniwala ang bilis niyang makapaglakbay. Pagdating niya, nakita ni Yang Kai na hindi ito isang isla. Ito ay isang bato lamang na nakatakip sa isang lugar na halos ilang talampakan. Hindi niya alam kung bakit ito nakausli sa dagat. Hindi na niya masyadong pinansin at dali-daling ibinaba ang dalawang bag sa kanyang mga kamay, bumagsak sa bato na parang tumpok ng putik, at huminga ng malalim. Pagkaraan ng mahabang panahon, gumaling si Yang Kai. Sinapon niya ang mukha gamit ang dalawang kamay at unti-unting nabawi ang nararamdaman sa mukha niya. Hehe, ang lakas niyang master ay hindi pa umabot sa Yuan Chi stage. Matapos maabot ang Yuan Chi stage, na may proteksyon sa Yuan Chi, ang paglipad ay hindi magiging sobrang hindi komportable. Inaliw siya ng Old Demon. Alam ko kung bakit ang mga cultivator sa ibaba ng Yuan Chi, kahit ang mga cultivator na may lumilipad na artifact ay hindi nang ahas na gamitin ito. Sa totoo lang, Young Master, maganda na ang lagay mo. Kung hindi dahil nagpino ka ng ilang patak ng blood kong ilang pearls kanina at ang iyong chi at dugo ay hindi sapat na sigla, hindi ka sana magtatagal. Ganito katagal. Matapos gumaling ng kalahating araw, umalis muli si Yang Kai. Pagkatapos ng isa pang araw at gabi, sa wakas ay nakita ni Yang Kai ang malayong lupain na lumitaw sa kanyang mga mata. Ang Yang inflammation wing sa kanyang likod ay masyadong kapansin-pansin, at ang dalawang bag sa kanyang mga kamay ay hindi malantad. Kung hindi, tiyak na makakaakit siya ng isang nakamamatay na sakuna. Sinadya niyang maghanap ng liblib na lugar, at matapos makumpirme na walang tao sa paligid, lumapag siya. Pagkatapos suriin, nalaman niyang may ilang patak na lang ng Yang liquid na natitira sa dantian. Sa loob ng 2 araw, nakakonsumo siya ng higit sa 400 patak ng Yang liquid. Kung hindi pa siya napaghandaan noon pa man ay hindi na niya kakayanin ang ganoong kawalan. Sa pagtingin sa paligid, hindi pamilyar si Yang Kai sa lugar na ito, ngunit naramdaman niyang hindi ito dapat malayo sa CCT. Dahil sa barko ni Yunzia, araw-araw niyang binabantayan ang direksyon. Sa pagkakataong ito, nang umalis siya sa Hidden Island, lumipad din siya sa kabilang direksyon. Matapos ang mahabang oras na paglalakad ay nakarating na rin siya sa main route. Si Yang Kai ay nababalot na ngayon ng alikabok, at ang kanyang damit ay punit-punit. Wala siyang pinagkaiba sa isang mahirap. Gayunpaman, ang dalawang bag ay medyo nakatutokso. Kung may makasalubong siyang bandido sa kalye, natatakot siya na baka magulo ito. Naglalakad sa kahabaan ng pangunahing kalsada, dumaan siya sa isang maliit na tea house. Matapos tanungin ang mag-asawang nagbebenta ng tsaa, napagtanto ni Yang Kai na siya nga ay medyo naliligaw. Ang lugar na ito ay 1,000 milya ang layo mula sa CCT. Matapos matukoy ang lokasyon, muling inilatag ni Yang Kai ang kanyang Yang inflammation wings at lumipad patungo sa direksyon ng CCT. Ayan, may sama ng loob na hindi pa naayos. Makalipas ang 1 oras, dumating si Yang Kai malapit sa CCT. Hindi siya agad pumasok sa lungsod, bagkus ay hinanap niya ang matanda at ang tirahan ng kanyang apo sa tabi ng dagat. Bumukas ng husto ang sira-sirang pinto, at bumuhos ang simoy ng dagat sa loob ng bahay, na tila hindi pangkaraniwang malamig ang buong bahay.
Pagpasok, nalaman ni Yang Kai na ang mga kasangkapan sa bahay ay walang pinagkaiba noong gabing siya ay nakunan. Wala na ang matanda at ang tahimik na batang babae, dapat ay umalis na sila. Nang umalis siya ng gabing iyon, binigyan niya ang matanda ng maraming pera, sapat na para sa kanya at sa batang babae na mamuhay ng walang pakialam sa ilang buhay. Hanggat nag-iingat siya, hindi na siya magdurusa pa sa hinaharap. Sa paghahanap ng ligtas at liblib na lugar sa malapit, maingat na itinago ni Yang Kai ang 2 parsela at kumuha lamang ng isang Earth-grade mid-rank spirit medicine upang ipagpalit sa ilang pilak na barya. Pagkaraan ng isang araw, lumitaw si Yang Kai sa CCT. Wala siyang nagawa, umikot lang siya para mag-inquire tungkol sa mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa mga sumunod na araw, si Yang Kai ay nag-espiya sa iba't ibang aspeto ng impormasyon na bumabalik sa kanyang bahay sa tabi ng dagat sa gabi. Makalipas ang 3 araw, lumipat si Yang Kai. Ang kanyang layunin ay ang Red Cloud Sect. Kahit na ang pagkamatay ng 3 Jiang family girls ay walang kinalaman sa Red Cloud Sect, medyo may kinalaman pa rin ito. Higit pa rito, si Yang Kai at ang Red Cloud Sect ay nagkaroon ng hindi mapagkakasunduang sama ng loob. Ang mga magulang ng tahimik na batang babae ay dapat ding namatay sa Red Cloud Sect. Isang gabi, tahimik na lumipad palabas si Yang Kai at nagayos. Walang kailangang gawin, kailangan lang niyang manood sa gilid. Maagang umaga, Ancient Cloud Island. Nagising ang mga alagad mula sa kanilang paglilinang, ang bawat isa ay gumaganap ng kanilang sariling mga tungkulin, na nakikitungo sa malaki at maliliit na bagay sa isla. Bilang isang first-class na puwersa sa Endless Sea Islands, sinakop ng Ancient Cloud Island ang hanggang 3 isla. Kung ikukumpara sa Red Cloud Sect, sa kapital man o sa kalidad ng kanilang mga alagad, sila ay higit na nakahihigit. Sa pag-asa sa mga yaman na ginawa sa 3 islang ito, ang mga alagad ay nakamit ang mga inaasahan. Sa daan-daang libong taon, nakagawa sila ng maraming henyo. Kahit na hindi nila kayang makipagkompetensya sa isang transcendent na puwersa tulad ng Supreme Solitary Sect, ang kanilang reputasyon ay tanyag pa rin, at kakaunti ang nang ahas na pukawin sila. Gayunpaman, alam ng lahat ng mga disipulo ng Ancient Cloud Island na ang kanilang sect ay may sikreto na hindi nila kayang pag-usapan. 300 taon na ang nakalilipas, nawalan sila ng isang kataas-taasang sining na sining at hindi na nila ito mahanap. Ang gayong lihim ay umiral sa bawat dakilang puwersa sa Endless Sea Islands. Gayunpaman, ang mga nakababatang henerasyon ay masyadong mausisa tungkol sa mga bagay na ito, kaya kung mayroong kahit kaunting pagtagas, palagi nilang sisikapin na makarating sa ilalim nito. Ang isa ay kumalat sa 2, 2 ang kumalat sa 3, at sa privado, alam na alam ng lahat ang sikretong ito, ngunit hindi nila ito tatalakayin sa harap ng mga elder ng sekta. Si Zhong Miao ay isang ordinaryong disipulo ng Ancient Cloud Island, ang kanyang kakayahan ay hindi masyadong mahusay. Matapos makapasok sa isla sa loob ng ilang taon, nagawa lamang niyang linangin hanggang sa Chi Transformation Second Stage. Siya ay inayos na manirahan sa isang malayong lugar sa Ancient Cloud Island, na nagpapakain sa ilang mga paboril sa isla. Ang mga paboril na ito ay ang paboritong alagang hayop ng isa sa mga elder ng isla. Walang masyadong gagawin si Zhong Miao, kaya bukod sa pag-aalaga sa mga paboril na ito, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa masigasig na paglilinang. Alam niya na sa kanyang katamtamang kakayahan, ang pagnanais na tumayo sa Ancient Cloud Island ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Gayunpaman, hindi siya nagreklamo sa langit o kahit kanino, ang paggawa lamang ng kanyang makakaya ay sapat na. Nang magising siya sa umaga, binuksan ni Zhong Miao ang pinto gaya ng dati, na gustong pakainin ng mga paboril na higit na marangal kaysa sa kanya, ngunit sa pagtapak niya sa threshold, nakita niya ang isang punyal na nakapasok sa pinto, at sa ilalim ng punyal ay isang liham. Kakaiba, sino ang mag-iiwan ng sulat dito? Naguguluhan si Zhong Miao, ngunit inabot pa rin niya ang sulat. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang linya ng mga salita na nakasulat dito. Ancient Cloud Islands Elder, Island Master. Biglang nagpout si Zhong Miao, iniisip na kung sinong senior sister o brother ang nang-aasar sa kanya. Ito ay hindi tulad ng ito ay hindi kailanman nangyari bago. Mababa ang kanyang lakas, mababa ang kanyang katayuan, wala siyang koneksyon, at hindi siya kagandahan. Palaging may mga nakakainis na brother o senior sister na hahanap ng paraan para ay bully siya para masaya. Higit pa riyan, ang linya ng mga salita sa liham na ito ay masyadong kakaiba, talagang may nakasulat na Island Master o Elder. Dahil ito ay para sa Island Master o Elder, bakit ilagay ito sa aking pintuan? Umangat at pababa ang dibdib ni Zhong Miao, nakaramdam ng kaunting mali, ang mga taong ito ay talagang nakakainis. Nakaramdam ng bahagyang inis, binuksan niya ang sulat at inilabas ang isang dilaw na pahina. Pagtingin dito, mahina siyang bamulong. Broken Moon Transformation Art. Nang mabasa niya ito ng malakas, saglit na nag-freeze ang ekspresyon niya. Bakit parang pamilyar? At saka, itong dilaw na pahina ay tila luma na. Ito ay hindi bababa sa ilang daang taong gulang na antik. Broken Moon Transformation Art. Muling bamulong si Zhong Miao sa kanyang sarili habang may ilang impormasyon na dumaan sa kaibuturan ng kanyang isipan. Biglang nanlaki ang pares ng mga mata niya nang mapuno ng hindi makapaniwala ang magandang mukha niya. Hindi maiwasang manginig ang kanyang 2 jade white na kamay, para bang biglang uminit ang mga pahina ng libro.
Hindi ba ito ang pangalan ng kataas-taasang secret art na iyon? Narinig niya ng privado na ang secret art na nawala ng sect 300 taon na ang nakakaraan ay tinawag na Broken Moon Transformation Art. Ilang araw na ang nakararaan, narinig niya ang elder na bumisita sa mga paboril na nagsabi na kung hindi dahil sa nawala ang Broken Moon Transformation Art, ang bilis ng cultivation ng talentadong brother at senior sister sa isla ay magiging mas mabilis. Totoo ba ito o mali? Biglang nataranta si Zhong Miao, at gusto niyang umiyak. Muli niyang sinulyapan ang dilaw na pahina, mabilis niyang ibinalik iyon sa sulat, hindi man lang pinansin ang mga paboril, itinaas ang kanyang palda at tumakbo palabas. Sa daan, nakatagpo siya ng ilang nakakainis na brother at senior sister, ngunit hindi man lang narinig ni Zhong Miao kung paano nila siya kinukutya. Matapos tumakbo ng mahigit 100 kilometro, sa wakas ay nakarating siya sa tirahan ng mayari ng mga paboril na si Han Zhao. Pero bago pa man siya makapasok ay pinigilan siya ng dalawa niyang brother. Anong gusto mo? Malamig na sigaw ng isa sa kanila. Napabuntong hininga si Zhong Miao, at pagkaraan ng mahabang panahon ay huminahon, napahawak sa kanyang dibdib at nanginginig habang sinasabi. Dalawang brother, gusto kong makita si Elder Han, mayroon akong mahalagang iulat. Bagamat mababa ang kanyang katayuan, alam niya na ang bagay na ito ay napakahalaga at hindi nang ahas na magsalita tungkol sa Broken Moon Transformation Art ng basta-basta. Tumisi ang kapatid at sinabi. Nasa lihim si Elder Han, wala siyang makikitang sinuman. May importante ka talagang isusumbong. Nag-aalalang sabi ni Zhong Miao habang sinusubukang sumugod sa loob, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay napaatras siya ng kanyang kapatid. Ikaw ay isang maliit na batang babae na nagpapakain sa mga paboril, anong uri ng mahalagang bagay ang maaaring mayroon ka? Humalaklak ang isa pang lalaki, tila nakatingin sa kanyang junior sister. Si Zhong Miao ay napakunot ang noo at pinandilatan ang kanyang dalawang kapatid, ngunit dahil tumanggi silang pabayaan siya, wala siyang magawa. Walang magawa, tumakbo ang kanyang isip, at nang hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob, itinakip niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at sumigaw. Brother Han, masamang balita, patay na ang iyong mga paboril. Marshall Peak, Kabanata 177. Deployment to the Cloud Sect. Malutong at matalim ang boses ng isang batang babae, kasabay ng pag-aalaala ng madaling araw at ito ang tirahan ng matanda, walang masyadong ingay sa paligid. Ang sigaw ni Zhong Miao ay masasabing naglakbay ng 10 kilometro, na nagpapahintulot sa lahat ng kalapit na mga alagad ng Ancient Cloud Island na marinig ito ng malinaw. Nang marinig ito ng dalawang kapatid na nasa harapan niya, agad na pumuti ang kanilang mga mukha, nanlambot ang kanilang mga binti at halos bumagsak sila sa lupa. Ang mga kalapit na alagad ng Ancient Cloud Island na naglalakad o naglilinang ay natigilan din saglit bago sila nagmamadaling tumakbo palayo. Sa sigaw ni Zhong Miao, para siyang nagpakawala ng nakamamatay na forbidden technique, dahilan para tumakas ang lahat para sa kanilang buhay. Tapos na, patay na talaga ang mga paboril ni Elder Han, sila ang naging buhay ni Elder Han. Bagamat ordinaryong hayop lang ang mga paboril na ito, lahat sila ay iniligtas at pinalaki ng yumaong asawa ni Elder Han. Si Elder Han Chao ay isang sentimental na tao, pagkatapos na pumanaw ang kanyang asawa, inilagay niya ang lahat ng kanyang iniisip sa mga paboril na ito at bibisitahin sila kada ilang araw. Ang kanyang saloobin sa mga paboril na ito ay mas malapit kaysa sa kanyang sariling mga anak. Ngunit, ngayon ay patay na silang lahat. Ang lahat ng mga disipulo ng Ancient Cloud Island na nakarinig ng mga salitang iyon ay maiisip kung gaano kagalit si Elder Han. Kapag nasunog ang mga pintuan ng lungsod, ang mga isda sa moat ay madawit. Kung hindi sila makatakas ngayon, kapag ang galit ni Elder Han ay sumiklab, sila ay madawit. Little girl, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Takot na takot ang kapatid na nasa harapan ni Zhong Miao, medyo hindi magkatugma ang kanyang mga salita, gusto rin niyang tumakbo, ngunit wala siyang lakas ng loob. Sinong nagsasalita ng kalokohan? Isang dagandong ang nagmula sa tirahan ni Han Chao. Ang susunod na sandali, isang matandang may puting buhok at balbas ang bumaril na parang kidlat, lumapag sa harap ni Zhong Miao at ng dalawang disipulo ng Ancient Cloud Island. Si Elder Han Chao iyon. Pagtingin nila, nakita nila si Han Chao na duguan ang mga mata, walang suot kundi pijama, hubad ang mga paa. Tila, hindi pa siya nagkaroon ng oras na magpalit ng damit o magsuot ng sapatos bago nagmamadaling lumabas. Ang pinakamataas na presyon ng isang Immortal Ascension Boundary Master ay biglang bumagsak, na naging dahilan upang si Zhong Miao at ang kanyang dalawang disipulo ay hindi sinasadyang manginig. Ang pares ng mga mata ni Han Chao ay puno ng hangarin na pumatay. Inilibot niya ang kanyang tingin sa paligid, itinutok niya ito kay Zhong Miao at bumulong. Ano ang nangyari sa mga paboril ng matandang master na ito? Halos mamatay si Zhong Miao at hindi naglakas loob na sumagot. Ibinaba ang ulo, hinawakan ng magkabilang kamay ang sulat at magalang na iniabot. May kahina-hinalang tumingin si Han Chao sa babaeng disipulong ito na nag-aalaga sa kanyang paboril. Lumapit siya at kinuha ang sulat. Huminga ng malalim at pinipigilan ang galit sa kanyang puso, casual niyang hinugot ang isang dilaw na pahina mula sa sulat at casual na sinulyapan ito. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang mga mata ni Han Chao na parang pugo sa kalagitnaan ng taglamig na walang mapagtatagwan. Walang humpay na nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang kanyang lalamunan ay gumagawa ng natunog.
Para siyang nakalunok ng kapirasong buto na nakabara sa kanyang lalamunan. Wala siyang masabi ng matagal. Nang makita ng dalawang lalaking disipulo ang eksenang ito, bigla silang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Tila isang matinding dagok kay Elder Han ang pagkamatay ni Peacock. Kahit na siya ay isang Immortal Ascension Boundary Master, sa sandaling ito ay hindi niya ito kayang tiisin. Elder Han. Mahinang tawag ni Zhong Miao. Nagising si Han Chao mula sa kanyang pagkatulala at mabilis na ibinalik sa sulat ang mga dilaw na pahina. Inis na padyak ang panya, pinagalitan niya si Zhong Miao. Napakalaking bagay, bakit hindi mo ito isinumbong ng mas maaga? Kumirat ang puso ng dalawang lalaking disipulo at tahimik silang umatras ng ilang hakbang, natatakot na sila ay madawit. Pareho silang napatitig kay Zhong Miao na may kaunting simpatiya. Sinabi ni Zhong Miao na may agrabyado na ekspresyon. Kaninang umaga ko lang nalaman at mabilis akong pumunta para i-report ito. Hindi ako pinapasok ng dalawang kapatid na ito, kaya tumawag ako. Elder, hindi namin kasalanan. Nanlambot ang mga paa ng dalawang lalaking disipulo at mabilis silang lumuhad at humingi ng awa. Hindi sila pinansin ni Han Chao, ang kanyang figure ay kumikislap at naglalaho. Si Zhong Miao at ang dalawa pa ay natigilan. Bago sila makahinga ng maluwag, bumalik si Han Chao, ang kanyang mga mata ay nagwawalis kay Zhong Miao na parang lawin, at nagtanong. Walang ibang nakakaalam tungkol dito, tama ba? Mabilis na umiling si Zhong Miao. Mabuti, sumama ka sa akin. Hinawakan ni Han Chao ang braso ni Zhong Miao at muling nawala. Matapos ang mahabang panahon na paghihintay, ang dalawang nakaluhod na disipulo ay sa wakas ay naglakas loob na dahan-daang bumangon, sabay tingin sa isa't isa, kapwa sila nalilito at walang imak. Masyado bang galit ang elder na ito? Hindi ba dapat tinuturuan siya nito ng leksyon? At saka, ang sigaw ng kanyang junior sister ay dapat narinig ng lahat sa Ancient Cloud Island, kaya paanong walang nakakaalam? Ang tirahan ng Ancient Cloud Islands Island Master, si Zhong Miao ay lumuhad sa pangunahing bulwagan, napapaligiran ng katahimikan, wala ni isang tao ang nakikita. Matapos siyang dalhin dito ni Han Chao, wala na siyang pakialam sa kanya, ngunit nalaman ni Zhong Miao na ang lahat ng elder at protector sa isla ay nagmamadaling pumunta sa bulwagan na ito. Isang grupo ng 70 hanggang 80 taong gulang na lalaki ang nagtipon-tipon, nag-uusap ng isang bagay. Matapos maghintay ng kalahating araw, lumabas ang grupong ito ng mga tao na may marangal na mga ekspresyon at isa-isang umalis, naiwan lamang sina Elder Han Chao at Master ng isla ng Ancient Cloud Island na si Gufang. Sabay silang naglakad papunta kay Zhong Miao, malumanay na sinabi ni Gufang. Bumangon ka, hindi nangangahas ang alagad. Ibinaba ni Zhong Miao ang kanyang ulo. Tumawa si Gufang at casual na naghagis ng isang bagay sa harap ni Zhong Miao, na nagsasabing, kunin mo ang token na ito at pumunta sa Pill Hall para kumuha ng mga table tasks na kailangan mo, pagkatapos ay pumunta sa Profound Spirit Cave para magtanim. Nanginginig si Zhong Miao habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Gufang. Malalim na Spirit Cave. Iyon ang Cultivation Holy Land na may pinakamayamang world energy density sa Ancient Cloud Island. Ang paglilinang doon ay 3 beses na mas mahusay kaysa saan man. Tanging ang mga may natatanging talento na itinuturing ng mga elder na may magandang kinabukasan, tulad ng kanyang kapatid, senior sister, ang maaaring pumunta doon. Ang isang walang katulad niya ay maaaring mangarap na makapunta doon. Pero ngayon, inutusan talaga siya ng Island Master na pumunta sa Profound Spirit Cave para magtanim. Bukod dito, maaari ba siyang pumunta sa Pill Hall para kumuha ng mga table tasks? Ang token sa harap niya ay ang Island Master's Token, na may hawak na ito ay katumbas ng Island Master mismo, na may kakayahang mag-utos sa lahat ng mga disipulo sa Ancient Cloud Island. Huwag kang magduda, ito ang nararapat sa iyo. Si Han Chao, na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng isang ngiti, ngayon ay nakatingin sa kanya ng isang magiliw na ngiti, na parabang siya ang kanyang lolo. Biglang iniba ang paksa, sinabi ni Han Chao. Ngunit tandaan, kahit sino pa ang magtanong sa iyo tungkol sa usapin ngayon. Walang alam si alagad. Si Zhong Miao ay hindi tanga at natural na marunong sumagot. Tumanggo si Han Chao nang may kasiyahan at ikan-away ang kanyang kamay. Umalis ka, maraming salamat, Island Master, maraming salamat, Sir Han. Masayang nagpasalamat sa kanya si Zhong Miao, pakiramdam niya ay naka-jackpot siya ngayon. Nakakita lang siya ng sulat sa pinto at talagang nakakuha siya ng napakalaking benepisyo. Sino itong benefactor na nag-iwan sa kanya ng gayong pagpapala? Hindi man lang ibinunyag ang kanyang pangalan, sa hinaharap ay hindi niya ito mahahanap para suklian ang kabaitang ito. Dinampot ang Island Master's Token, lumutang si Zhong Miao palabas ng bulwagan, pakiramdam pa rin ay nagising siya mula sa isang panaginip. Sa Ancient Cloud Island, lumalakas ang undercurrents. Napansin ng ilan sa mga mas matalinong disipulo na ang lahat ng mga guro sa isla ay nagmamadaling nagtitipon sa isang lugar, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinagkakaabalahan, mahinang naglalabas ng mapang-ipong pakiramdam na parang may bagyo. Sa hating gabi, marami sa mga amo ng Ancient Cloud Island ang nagtipon at sumakay sa isang malaking barko, patungo sa isang tiyak na direksyon. 200 mga master ng Ancient Cloud Island ang natipon sa barko, kasama ang Island Master mismo, 4 na Great Elders, 3 Protector, at hindi mabilang na mga master ng Yuan Chi.
Sa mga tao sa barko, kahit na ang pinakamahina ay isang separation and reunion boundary cultivator. Maliban sa limitadong bilang ng mga taong nakakaalam ng katotohanan, ang iba ay nalito. Kinabukasan, madaling araw, ang barko ay lumapit sa isang isla. Hindi ba Red Clouds Island iyon? May nakilala. Anong ginagawa natin dito? Kahit na ang Red Cloud Sect ay isang third-class na puwersa lamang, hindi maihahambing sa Ancient Cloud Island sa mga tuntunin ng pamana, isa pa rin itong sect. Ang mga puwersa ng Endless Sea Island sa pangkalahatan ay binuo ng nakapag-iisa, bawat isa ay iniisip ang kanilang sariling negosyo. Walang nag-asa na ang patutunguhan ng paglalayag na ito ay ang Red Clouds Island. Nais ba nilang makipagdigma sa Red Cloud Sect? Si Gufang ay isang matangkad at matipunong lalaki, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat, nakatayo sa busog ng barko, sumigaw siya. Ang Island Master na ito ay nakatanggap ng maaasahang balita na ang aking Ancient Cloud Island's Broken Moon Transformation Art, na nawala ng 300 taon. Nakaraan, ngayon ay nasa Red Cloud Sect. Sining ng Broken Moon Transformation. Nagkagulo ang lahat sa barko. Ito ang Supreme Secret Art ng Ancient Cloud Island, na wala 300 taon na ang nakakaraan at hindi pa rin natagpuan, kaya paano ito biglang lumitaw sa Red Cloud Sect? Halatang ayaw magpaliwanag ni Gufang, kaya nagpatuloy siya. Ngayon, hanapin ang Red Cloud Sect, kailangan nating hanapin ang Broken Moon Transformation Art at tuparin ang kagustuhan ng mga ninuno ng aking Ancient Cloud Island. Kung mayroong anumang pagtutol, patayin walang awa. Kung may nagsisinungaling, pumatay ng walang awa. Ang laban ngayon ay para sa Broken Moon Transformation Art, kung mahahanap natin, lahat kayo ay magiging bayani ng aking Ancient Cloud Island. Tumakbo sa isla. Ikanaway ni Gufang ang kanyang kamay, at ang mga master sa barko ay mabilis na tumuntong sa Red Clouds Island. Makalipas ang ilang sandali, umalangaw ang malungkot na hiyawan mula sa Red Cloud Island, na may halong tunog ng pag-aaway at pagmumura. Kasalukuyang madaling araw, ang oras kung kailan pinaka-relax ang lahat. Ang Ancient Cloud Island ay dumating na handa, at naglunsad pa ng sneak attack. Sa walang kapantay na lakas, paano posibleng lalaban ang Red Cloud Sect? Ang dalawang natitirang Supreme Elder ay lumabas upang labanan, ngunit lahat sila ay pinatay ng mga Elder ng Ancient Cloud Island. Ang Sect Master at Elder ng Red Cloud Sect ay napatay lahat. Saan man pumunta ang mga amo ng Ancient Cloud Island, ang mga tao ay itinapon sa kanilang mga paa. Sa araw na ito, ang dugo ng Red Cloud Sect ay umagos na parang ilog, mga bangkay na nakatambak na parang bundok. Mahigit sa kalahati ng mga alagad ng isla ang napatay o nasugatan, at lahat ng Separation at Reunion Boundary Masters ay pinatay. Nahanap ko, hahaha. Nanginginig ang mga kamay ni Han Chao habang hinahanap niya ang katawan ng isang Red Cloud Sect Elder at nakakita ng isang dilaw na sinaunang libro. Ito ay ang sining ng Broken Moon Transformation ng Ancient Cloud Island. Nagmamadaling ibinalik ang Supreme Secret Art na ito sa barko, ibinigay niya ito kay Gufang. Ang Island Lord of Ancient Cloud Island, ang Master, ay napaluha din, nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi niya. Binabasbasan ng langit itong guyon, pagkaraan ng 300 taon, natagpuan na rin sa wakas ang Broken Moon Transformation Art. May guyon mga ninuno, makakapagpahinga kayong lahat sa kapayapaan. Tuwang-tuwang tanong ni Han Chao. Panginoon ng isla, ano ang dapat nating gawin sa natitirang mga disipulo ng Red Cloud Sect? Patayin. Malamig ang ekspresyon ni Gufang, sa isang salita lang, napagpasyahan na niya ang kapalaran ng mga disipulo ng Red Cloud Sect. Hindi alintana kung paano nahulog ang Broken Moon Transformation Art sa mga kamay ng Red Cloud Sect, o kung gaano karaming tao ang nakakita ng kakaibang librong ito, kung sila ay papatayin lahat, walang makakaalam ng sikreto ng Broken Moon Transformation Art. Para matiyak na hindi nalik ang Supreme Secret Art ni Guyon, ano ang silbi ng pagpatay sa isang buong isla? Marshall Peak, Kabanata 178, 1,000 Gold Revelry Floor. Gayunpaman, may pagdududa sa puso ni Gufang, at iyon ay, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Siya ay matanda na at may karanasan, kaya alam niya na ang taong ito ay may kung anong uri ng sama ng loob sa Red Cloud Sect at gustong pumatay gamit ang isang hiram na kutsilyo, kaya sinasadya niyang ilik ang kinaroroonan ng Broken Moon Transformation Art. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Ngunit kahit na malinaw kay Gufang ang tungkol dito, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod sa kagustuhan ng taong ito at maging kanyang butcher knife. Dahil ang Broken Moon Transformation Art ay masyadong mahalaga sa Ancient Cloud Island. Sino ang taong ito? Sa ganoong schemang method, hindi talaga siya pwedeng maliitin. Sa sandaling ito, sa isang restaurant sa City, si Yang Kai ay nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang isang baso ng alak sa kanyang kamay, nakatingin sa direksyon ng Red Cloud Island, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Uminom at kumain. Si Yang Kai ay nakaupo roon mula umaga hanggang gabi, hindi gumagalaw. Ang labanan sa Red Cloud Island ay tumagal din mula umaga hanggang gabi. Halos lahat ng mga alagad ay napatay, iilan lamang ang mga isda ang nakatakas. Sa 200 tao mula sa Ancient Cloud Island, 30 lamang ang nasugatan o namatay, habang sinisira ang isang third-class na sect. Sulit na sulit ang presyong ito. Muling lumubog ang gabi. Inihagis niyang kayang isang silver ingot at dahan-daang umalis sa restaurant.
Ang ginawa lang niya ay umalis sa Broken Moon Transformation Art sa Red Cloud Sect, kumuha ng page at ipadala ito sa Ancient Cloud Island. Iyon lang, sa isang pitik ng kanyang kamay, nawasak ang Red Cloud Island. CCT, 1000 Gold Wine Pavilion. Ito ay isang lugar upang maghanap ng kasiyahan, isang lugar upang itago ang dumi. Ang mga batang babae ay nakasuot ng makapal na pampaganda, napakarilag na pananamit, at nakasisiwalat na damit. Walang hangganan ang kanilang alindog habang nakasandal sa mga handrail sa ikalawang palapag, nagtatawanan at nagbabatian. Sa labas ng pasukan, marami ring mga kaakit-akit na babae ang lantarang nanghihingi ng mga customer. Paminsan-minsan, hihilahin sa pavilion ang isang lalaking nakasuot ng maayos. Ang kalahati ng kalye ay napuno ng masaganang halimuyak ng Rouge at mga batang babae. Pumunta si Yang Kai sa harapan ng 1000 Gold Wine Pavilion ng mag-isa. Papasok na sana siya sa loob, isang batang babae na mga 17 o 18 taong gulang ang lumapit sa kanya. Ang batang babae ay mayroon ding maisla na katangian, ngunit hindi may tago ng kanyang makeup ang kanyang maselang katangian. Puno ng pag-asa ang magagandang mata ng dalaga, at ngumiti siya ng matamis. Magandang gabi, Young Lord. Ang kanyang boses ay malinaw at matamis, na nagpakinang sa mga mata ni Yang Kai. Eto na, mula noong huling beses siyang ginaising ni Yu Aoqing sa Hidden Island, matagal na niya itong pinigilan. Sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang at lakas, ang mga epekto ng Joyous Unification Art ay unti-unting lumalakas. Ngayong nakita niya ang batang babae na ito, ang isip ni Yang Kai ay hindi maiwasang mabagbag. Dito, hanggat nagbayad ka, magagawa mo ang anumang gusto mo. Walang moral restraints. Naglaro ang lahat at kinuha ang kailangan nila. Ito ay isang transaksyon lamang. Pagkatapos ng isang gabi, walang nakakaalala kung sino iyon. Ito ay isang magandang lugar upang ilabas ang kanilang galit. Ngunit nang maisip niya kung paano natikman ang tila dalisay na batang babae na ito nang hindi mabilang na iba, hindi mapigilan niyang kay na menas. Pinagmasdan ng dalaga ang ekspresyon nito at ngumiti ng matamis. Ito ba ang unang beses na pumunta ka sa ganitong lugar? Bahagyang namula si Yang Kai at matigas na sinabi. Hindi. Bagamat hindi pa masyadong matanda ang dalaga, matagal na siyang nasa negosyong ito. Natural, hindi na sisirain ang mukha ni Yang Kai. Sa halip, humakbang siya pasulong at iniunat ang kanyang jade arm upang hawakan ang braso ni Yang Kai. Kung gusto ng Young Lord na humanap ng kasiyahan, bakit hindi mo hayaang pagsilbihan ka ng maayos ng lingkod na ito? Walang pakialam na tumanggo si Yang Kai sa kanyang ulo, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Humajidyak ang batang babae at pinapasok si Yang Kai sa loob, sinasadya o hindi sinasadyang mabangga ang siko ni Yang Kai habang naglalakad sila. Dahil pinasiglan niya, bahagyang naging mabigat ang paghinga ni Yang Kai. Lalong natitiyak ng dalaga na ito ang unang pagkakataon na pumunta ang batang Panginoong ito sa ganitong uri ng lugar. Pagpasok sa loob ng bulwagan, isang pagsabog ng mainit na hangin ang tumama sa kanyang mukha. Dahil ito ay isang bahay aliwan, ang tanawin sa loob ay natural na medyo hindi magandang tingnan. Ang mga ukit at mural sa mga dingding, pati na rin ang mga screen, mesa, at upuan na nakalagay sa lobby, ay pawang mga pattern na magiging sanhi ng pagtakbo ng imahinasyon ng isang tao. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa paligid at nagulat siya. Lumalabas na. Napakaraming kakaiba at hindi maisip na mga bagay. Kapag bumalik ako sa High Heaven Pavilion, kailangan kong hanapin si Suyan at subukan ito. Napuno ng patuloy na tawanan ang lobby. Ang ilang mga tao ay hayagang naliligaw sa batang babae sa kanilang mga bisig, ang ilan ay mapusok na naghahalikan, at ang ilan ay umaabot pa sa damit ng batang babae at kinakapa siya. Napuno ng hangin ang tunog ng hingal, malambing na hilanghing, at mapaglarong pagbibiro. Hindi nakatiis si Yang Kai at medyo namula ang kanyang mukha. Nanliit ang mga mata ng batang babae habang nakatayo siya sa tipto at bamulong sa tainga ni Yang Kai. Young Lord, gusto mo bang uminom ng alak at magsaya dito, o gusto mo bang mag-book ng kwarto para makasama ang katulong na ito? Sa iyo, masyadong maingay dito. Kung gayon sumama ka sa akin, Young Lord. Tumawa ang batang babae, hinayla ang kamay ni Yang Kai at inakay siya sa hagdan. Pag-akyat sa ikatlong palapag, nakakita sila ng isang bakanteng silid at hinayla ng batang babae si Yang Kai papasok. Young Lord, maupo ka muna, itong katulong ay mag-aayos ng pagkain. Malumanay na sabi ng dalaga. Sandali lang, tinawag siya ni Yang Kai. Humajidyak ang dalaga at tinakpan ang bibig. Young Lord, naiinip ka na bang maghintay? Namula si Yang Kai at umiling. Sa totoo lang gusto ko ang matatandang babae. Nagulat ang dalaga, ngunit hindi siya nagalit. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kagustuhan. Siya ay nakakita ng hindi bababa sa 80 lalaki, kung hindi 100, at marami sa kanila ay may sariling mga espesyal na interes. Kung gayon ang katulong na ito ay tatawag ng isang nakatatandang kapatid na babae. Malumanay na tinanong ng batang babae ang opinyon ni Yang Kai. Hindi mo kailangang problemayan ang iyong sarili, kunin mo lang ang gusto. Bahagyang umubo si Yang Kai. Medyo natulala ang dalaga. Wala sa mga panauhin na pumunta rito para humanap ng kasiyahan ang nakagawa ng ganoong kahilingan. Bagamat ang procuress sa brothel ay isang batang babae na kasama ng mga bisita noong siya ay bata pa, sa paglipas ng kanyang kabataan, kakaunti ang mga taong nagmamalasakit sa kanya.
Ito ay tiyak dahil walang mga bisita na siya ay naging isang procuress. Nag-alinlangan ang dalaga. Young Lord, gusto mong tawagin ko si inay. Tawagin siya. Casual na inihagis ni Yang Kai ang isang ingat ng pilak. Tumanggo ang dalaga. Young Lord, maghintay sandali, hindi ko alam kung payag si inay, pupunta muna ako at magtatanong. Itong Young Lord. Mukhang bata, bakit gusto niya ang matatandang babae? Ang nanay ng Thousand Gold Wine Brothel ay nasa edad 40. Sapat na ang edad na iyon para maging tunay na ina ng Young Lord na ito, hindi ba medyo mabigat ang panlala niya? Ngunit may kalayaan ang panauhin na pumili kung anong uri ng babae ang gusto niya, kaya natural na hindi sisihin ng dalaga ang Thousand Gold Wine Brothel sa pagbubukas ng mga pinto nito para sa negosyo, hanggat may kikitain. Tahimik na naghintay si Yang Kai sa silid ng ilang sandali bago binuksan ang pinto. Malamig siyang tumingin at nakita niya ang isang medyo obese na babae na may makapal na makeup na pumasok. Noong bata pa siya, medyo maganda siya, ngunit sa edad na ito, sa bigat ng kanyang katawan, nawala ang alindog ng kabataan, na naiwan lamang ang isang katawan ng taba. Ngayon lang, nang ibalita ng dalaga na may Young Lord na gustong samahan niya ito sa pag-inom, tuwang-tuwa ang procuress at mabilis na sumugod. Nang pumasok siya at nakitang gwapo talaga itong Young Lord, lalo siyang nagustuhan, sa pag-aakalang mayroon pa rin siyang alindog. Sa paglalakad, ang procuress ay ngumiti ng maganda at magalang na binati, itong batang Panginoon. Bago siya matapos magsalita, inabot ni Yang Kai at hinawakan siya, tinulak siya paupo sa isang upuan. Sure. Isang matalim na punyalang ipinasok sa harap ng procuress. Biglang namutla ang mukha ng babae, nakatitig sa punyal, nanginginig ang buong katawan. Young Lord, ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Ang procuress ay isa ring matang tao. Ngayon, hindi niya alam na pumunta si Yang Kai dito ay hindi para humanap ng kasiyahan, kundi para manggulo. May gusto akong itanong sayo. Hinailan ni Yang Kai ang isang upuan at umupo sa harap niya, nagsasalita sa mahinang boses. Young Lord, pakiusap, kung alam ng lingkod na ito, hindi ako mangangahas na magtago ng anuman. Natakot ang babae. Mga 3 o 4 na buwan na ang nakalipas, hindi ka ba bumili ng 30 taong gulang na magandang babae? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa procuress. Pilit na ngumiti ang procuress. Hindi malinaw ang tanong ng Young Lord, paano maaalala ng lingkod na ito? Madalas may ilang babae na ibinebenta sa brothel. Ibinenta siya ng pamilya Miao. Bahagyang nagbago ang mukha ng babae. Nang makita ang kanyang ekspresyon, nagpatuloy si Yang Kai, napakamot pa siya sa sarili niyang mukha, nanunumpa na hindi siya tatanggap ng sinumang bisita. Pagkatapos, ibinenta siya sa Red Cloud Sect. So, naaalala mo ba? Umiling ang mistress. Walang taong tulad ng sinabi ng Young Lord. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinampal siya, isang malutong na tunog ang lumabas, at may tatak ng palad ang mukha ng procuress. Wala talagang ganyang tao. Isa pang sampal. Young Lord. Sampal. Ang lingkod na ito ay hindi nagsinungaling sa iyo. Sampal. Naaalala ng lingkod na ito. Nagmamadaling sumigaw ang matandang tagapagbantay ng brothel. Ilang mabibigat at malalakas na sampal ang bumagsak, dahilan upang makakita siya ng mga bituin at ilang mga ngipin ang lumipad palabas. Kung patuloy siyang matigas ang ulo, baka mabugbog siya hanggang mamay. Ang binatang ito na nasa harapan niya ay malinaw na uhaw sa dugo ng martial artist, kaya paano makakalaban ng isang ordinaryong tao na tulad niya? May ganyang babae, pero hindi nadungisan ang katawan, at ang mukha niya ay bakat na sarili, walang kinalaman sa atin. Alam ko, bahagyang tumanggo si Yang Kai, pagkatapos ay nagtanong. Kung gayon, sino ang nanakit sa kanya? Pinilit siyang tumanggap ng mga bisita. Oo. Oo. Mukhang takot na takot ang procuress, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong background ang magandang babae. Sino yan? Inilabas ni Yang Kai ang punyal sa kanyang harapan at casual na pinulot ang kanyang mga kuko. Itong lingkod na ito ang tumama sa kanya. Young Lord, please spare me, hinampos ko lang siya ng ilang beses, iyon lang. Lahat ng mga batang babae na nabili sa Red Cloud Sect, kung hindi tumanggap ng mga panauhin, sila ay sasanayin ng ganito. Ang lingkod na ito ay hindi alam na siya ay isa sa iyong mga tao, kung alam ng lingkod na ito, kahit nabugbugin mo ang alipin na ito hanggang mamatay, ang aliping ito ay hindi maglalakas loob na tretuhin siya ng ganoon. Sabi ni Procuress habang nakaluhod at nakayuko. Huminga ng malalim si Yang Kai at inilagay ang dagger sa leeg ng Procuress na may walang pakialam na ekspresyon. Hindi, huwag mo akong patayin. Sumigaw ang Procuress. Nasabi na sa iyo ng lingkod na ito ang lahat, mangyaring iligtas ang aking buhay. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang punyal sa kamay ni Yang Kai ay gumalaw ng pag-ilog, na nagsaboy ng dugo. Ang mga mata ng Procuress ay unti-unting lumabo, at ang kanyang katawan ay dahan-daang bumagsak sa lupa. Pinunasan ng dugo sa punyal, tumayo si Yang Kai at lumabas ng silid, humakbang palabas. Ang batang babae na nanguna kay Yang Kai ngayon ay nakita siyang tumatakbong muli at hindi naiwasang ngumiti. Young Lord, nagsaya ka ba? Hindi siya pinansin ni Yang Kai, at ang kanyang saloobin ay nagulat sa babae. Mabilis siyang tumakbo sa kwarto sa ikatlong palapag at itinulak ang pinto, nakita niya ang sahig na puno ng dugo at ang Procuress na nakahiga sa lupa habang mahimbing na natutulog.
Umalangaw ang mga hiyawan, at ang buong Thousand Gold Wine Club ay biglang naging magulo. VC City, Miao Family, maliwanag na ilaw. Ang pamilya Miao ay wala pa sa High City ng napakatagal, ngunit si Miao Huacheng ay isang tao pa rin na may ilang paraan at kakayahan. Nagawa niyang makipagkaibigan sa magkabilang panig, pakasalan ng isang batang babae mula sa dinastiyang Shang, at nagkaanak sa kanya. Nagawa niyang magugat sa lugar na ito, at medyo umunlad sa paglipas ng mga taon. Bagamat hindi malaki ang pamilya, maaari pa rin silang kumita ng 2 hanggang 300,000 tael ng pilak bawat taon. Si Miao Huacheng ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit, at namuhay ng komportable. Marshall Peak, Kabanata 179. Night Raid sa Pamilya Miao. Lalo na nitong mga nakaraang buwan, nadama ni Miao Huacheng na nakakuha siya ng maraming swerte. Una, ang balo ng pamilya Jiang ay nagdala ng maraming mahahalagang bagay sa kanya, na nagdoble sa yaman ng pamilya Miao sa magdamag. Nang maglaon, iniambag niya ang misteryosong shell ng pagong sa Red Cloud Sect. Ang Red Cloud Sect Elder ay personal na nangako na sasanay ng mabuti ang kanyang anak na si Miao Lin sa hinaharap, at binigyan din siya ng ilang cultivation pills. Ang kanyang anak na pinahahalagahan, si Miao Huacheng ay taos-pusong nasiyahan at masaya. Kahit na ang paggalugad sa Hidden Island ay isang mahalagang bagay, isinama ng Red Cloud Sect ang kanyang anak, na nagpakita ng sinseridad ng Red Cloud Sect. Sinabi sa kanya ni Miao Lin na sa hinaharap, dapat niyang kunin ang babaeng pinangalan ng Yu Aoqing bilang kanyang asawa. Nang magtagumpay ang kanyang anak, naramdaman ni Miao Huacheng na tataas din ang kanyang katayuan. Malinaw niyang tinanong na si Yu Aoqing ay ang nag-iisang anak na babae ng isa sa Red Cloud Sect Elders. Kung talagang mahawakan siya ng kanyang anak, magiging maganda ang kinabukasan ng pamilya Miao. Ang tanging bagay na nakapagparamdam sa kanya ng kaunting panghihinayang ay na ang ginang ng Jiang family ay lumaban ng napakalakas noong araw na iyon, at hindi siya nagtagumpay. Iniisip ang matambok na puting katawan ng ginang, marangal at napakarilag na anyo, medyo naiinis si Miao Huacheng. Kung hindi lang siya galit noon, hindi niya ito ibebenta sa 1,000 Gold Wine Pavilion. Iingatan at sanayin sana niya ito hanggang sa maging masunurin at masunurin, na naging laruan niya. Ang mga babae, kapag nakahiga na sila, maaari niyang paglaruan ang mga ito kahit anong gusto niya. Hanggat komportable siya, masisiguro niyang malilimutan niya ang kanyang mga tungkulin. Nang maglaon, nang pumunta si Miao Huacheng sa 1,000 Gold Wine Pavilion para humanap ng kasiyahan. Narinig niya sa tagapagbantay ng brothel na kinamot ng ginang ang kanyang mukha. Siya ay matibay at tapat, at hindi na makatanggap ng mga bisita, kaya napilitan siyang ibenta siya sa Red Cloud Sect. Humph, nahulog sa mga kamay ng Red Cloud Sect, anong magandang prutas ang makakain. Tumisi si Miao Huacheng, hindi alam kung paano pahalagahan ang kabaitan, ito na ang wakas. Humigop ng isang subo ng alak, tumawa si Miao Huacheng, niyakap ang isang magandang katulong sa bawat kamay, saglit, medyo ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. 2 magagandang maid, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Pareho silang babae na ginastos niya para tabyusan mula sa 1,000 Gold Wine Pavilion, maganda at gumagalaw. Ginugol ni Miao Huacheng ang mga nakaraang araw sa kama kasama nila. Sa sandaling ito, umupo silang tatlo sa kama. May isang maliit na mesa sa ibabaw ng kama na may ilang mga katanji tanging pinggan. Si Miao Huacheng ay halos nakasuot ng pijama, habang ang 2 magagandang maid ay halos hubad, nakasuot lamang ng panloob. Nalantad ang 80% ng kanilang magagandang masiselang katawan. Mananipis na baywang, balingkinitan ng mga binti, buong dibdib at masiglang puwitan, walang maisip. Uminom at magsaya. Paminsan-minsan, hinahawakan ni Miao Huacheng ang katawan ng batang babae sa tabi niya ng ilang beses. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumabo, at ang kanyang interes ay unti-unting tumaas. Alisin mo na ang mesa. Tuturuan kayong dalawa ni Master ng bagong trick. Ikanaway ni Miao Huacheng ang kanyang kamay at lasing na sinabi. Tumayo ang 2 magagandang maid na may ngiti sa mga labi at inalis ang mesa at mga pinggan. Kehe, halika nga dito. Kumaway si Miao Huacheng sa kanila na may malaswang ngiti. Nang makarating sila sa gilid ng kama, bigla niya itong hinayla sa kanyang mga braso. Sa loob ng 2 hanggang 3 segundo, hinubad ang mga pangilalim ng 2 babae. Inilagay sila ni Miao Huacheng ng magkatabi sa kama. Hinubad ang sariling damit, isang mabangis na aso ang sumugod sa isa sa mga maselang katawan. Akmang kikilos na siya, isang malungkot at maikling sigaw ang biglang dumating mula sa labas ng pinto. Ang sigaw na ito ay nagpang-inag sa puso ni Miao Huacheng. Halos sa isang iglap, tumalon siya. Nakarinig lamang ng galit na sigaw mula sa labas. Kaninong anak ito? Ang lakas ng loob mong pumunta sa pamilya Miao at kumilos ng masama. Pagkababa ng boses, may puff sound na naman. Ang mga gwardya sa paligid ay sabay-sabay na gumalaw, paulit-ulit na umuungal. Obviously, nagsimula na silang mag-away. Hindi nagmamadaling lumabas si Miao Huacheng, ngunit nakinig siyang mabuti. Ilang sandali pa ay nagbago ang ekspresyon niya. Nalaman niya na ang lakas ng taong dumating ay napakalakas. Isa-isang pinatay talaga ang mga guards na ni-recruit niya. Si Yang Kai, nakasuot ng itim, ay nagmula sa tarangkahan ng pamilya Miao, na may hawak na kutsilyong bakal sa kanyang kamay. Kapag kumikislap ang kutsilyo, may mamamatay.
Ang cultivator ng maliit na pamilyang ito ay hindi maihahambing sa mga alagad ng mga puwersa ng sekta. Marami sa mga na-recruit na gwardya ay mga taong walang gaanong kinabukasan sa martial arts. Sumuko sila sa patuloy na pagtatanim at pagkatapos ay sumuko sa mga pamilyang ito para maghanap buhay. Ang pamilya Miao ay hindi isang malaking pamilya, kaya gaano kalakas ang mga na-recruit ng pamilya Miao. Inimbestigahan ni Yang Kai ang lahat tungkol sa pamilya Miao ilang araw na ang nakalipas. Ang pinakamalakas na tao sa pamilya Miao ay si Miao Huacheng, na nasa tuktok lamang ng hangganan ng paghihiwalay at reunion. Ang iba pang mga gwardya ay mayroon ding ilang separation and reunion boundary cultivator, ngunit karamihan sa kanila ay mga chi transformation stage cultivator. Ang mga talento ng mga taong ito ay karaniwan. Sila ay nagtanim ng 20 hanggang 30 taon o higit pa, ngunit narating lamang nila ang kaharian na ito. Lahat sila ay hinikayat ni Miao Huacheng upang kumilos bilang mga bantay, na tinutulungan ng tigre na gumawa ng kasamaan. Nang pumasok si Yang Kai, siya ay natuklasan ng mga gwardya na ito, at pagkaraan ng 10 paghinga ng oras, ilan sa kanila ang namatay. Ang kanyang lakas ay umabot na sa Chi Transformation 9th stage, na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga bantay ng pamilya Miao. Hindi pa banggitin, nagalit si Yang Kai, ang kanyang Yuan Chi ay marahas na umaalingaw-ngaw, naglalabas ng nakakatakot na aura, na nagmumukha sa kanya na isang masamang demonyo. Sa dilim ng gabi, kumislap ang isang pares ng eskarlata na mata na may mabangis na liwanag. Ang masamang aura na ito ay naging dahilan upang manginig sa takot ang mga bantay ng pamilya Miao. Para harapin ang Red Cloud Sect, walang choice si Yang Kai kundi umasa sa Ancient Cloud Island. Ngunit para harapin ang pamilya Miao, si Yang Kai ang mismong gumawa nito. Ang mga hinaing ay maaari lamang talagang malutas sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Little brat, sino ka ba? Sa sobrang lakas sa murang edad, saang isla ka galing? Nakasimangot at nagtanong ang isa sa mga tanod ng separation and reunion boundary ng pamilya Miao. Upang maabot ang rurok ng Chi Transformation Stage sa murang edad, bukod sa mga disipulo mula sa Outer Sea Islands, wala ni isa sa mga pamilya sa Sea City ang maaaring maglinang ng gayong tao. Kaya naman, talagang takot ang gwardya na ito. Wala sa mga puwersa ng Outer Sea Islands ang maaaring pukawin ng pamilya Miao. Kung papatayin niya ang binatang ito, magdudulot ito ng hindi kinakailangang kaguluhan. Bagamat kinuha niya ang pera ni Miao Huacheng at nagtatrabaho para sa pamilya Miao, ayaw niyang magkaroon ng gulo. Ngunit ang batang ito ay lubhang kakaiba. Mula nang makapasok ay wala siyang sinabi ni isang salita, pumatay lang ng tao, na talagang ikinagalit niya. Kahit na pumunta ka sa Miao family para pumatay, dapat may dahilan ka lang, di ba? Binata, saan ka natuto? Maari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Tanong muli ng lalaki para sa pag-iingat. Walang pakialam ang ekspresyon niyang Kai. Sa kanyang kamay ay isang bakal na talim na tumutulo ng dugo. Unti-unti siyang naglakad papasok. Ang saloobin ni Yang Kai ay lubos na nagpagalit sa mga bantay ng pamilya Miao. Ang guard na nagsalita kanina ay umungal. Patayin mo siya para sa akin. Paano kung isa siyang disipulo mula sa isa sa Outer Sea Islands? May hindi mapalagay. Ang katawan ng batang ito ay puno ng masamang chi, at wala siyang pakialam dito. Siya ay dapat na isang baliw na demonyo. Paano nagkaroon ng ganoong masamang cultivator sa mga islang iyon? Ang mga salitang ito ay may katuturan. Walang sinabi si Yang Kai mula nang pumasok siya, ni hindi niya sinagot ang mga tanong nila. Naglakad lang siya at pumatay. Kung hindi siya isang mad demon, ano siya? Ang pagpatay sa kasamaan at pag-aalis ng kasamaan ay responsibilidad ng lahat. Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip ang mga bantay ng pamilya Miao. Sa pamumuno ng ilang eksperto sa separation and reunion boundary, lahat sila ay sumugod. Ikinumpas ni Yang Kai ang kanyang kamay, at isang itim na chi ang lumipad palabas. Kumislap ang bakal na talon sa kanyang kamay. Hinarap niya ang isang Chi Transformation Realm Guard at pinutol. Sinubukan ng kanyang kalaban na hawakan ang kanyang mahabang espada, ngunit nang magkadikit ang dalawang talon, ang mahabang espada ay direktang nabali. Ang mainit na truyang Yuan Chi ay umikot sa paligid ng talon ng bakal at hindi lamang nito nabali ang kanyang espada, ngunit nahati din ito ang kanyang katawan sa dalawa. Bumagsak ang dugo na parang ulan, at ang mga laman loob ay nasa lahat ng dako. Ang dalawang eksperto sa separation at reunion boundary ay sumalakay mula sa gilid, ngunit bago sila makalapit kay Yang Kai, isang kakaibang tawa ang biglang tumunog sa kanilang mga tenga. Ang ganitong uri ng tunog ng pagnanakaw ng kaluluwa ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Akala nila may kung anong ekspertong nagtatago sa malapit. Sa pag-aalinlangan na ito, wala silang lakas ng loob na salakayin si Yang Kai. Dumating na sa harapan nila ang Old Demon kasama ang Soulbreaker Alt. Sa madilim na gabi, ang Old Demon ay sumalakay mula sa mga anino. Nang maramdaman ng panganib, mabilis na hamarang ang dalawang eksperto sa separation at reunion boundary. Umalangaw ang mga dingding-dang-dang-dang. Hindi naging matagumpay ang pag-atake ng Old Demon kaya agad itong tumakas. Agad na dumating ang Soulbreaker Owl sa harap ng isang Chi Transformation Realm Level 5 guard. Ang Soulbreaker Owl ay bumuhos sa kanyang dibdib at lumabas sa kanyang likuran, kinuha ang kanyang kaluluwa. Sa Red Cloud Island, ang Old Demon ay nakalulun ng maraming evil chi. Sa Hidden Island,
Nilamon na rin niya ang divine sense ng godly thief na iyon. Sa sandaling ito, ang lakas ng pakikipaglaban ng Old Demon ay mas mataas kaysa dati. Hindi na ito katulad ng dati. Masyadong madali ang pagpatay sa isang martial artist ng Chi transformation stage sa isang strike. Hindi sa banggitin, siya ay nakabalot sa Soul Breaker Owl, gamit ang kanyang soul upang himukin ang artifact na ito, na ginagawa itong mas mahirap na bantayan. Nang ipakita ng Old Demon ang kapangyarihan nito, pinatay niyang kay ang dalawang gwardya ng Chi Transformation Realm. Nang makita ng ibang Chi Transformation Realm Cultivator ang bangis ni Yang Kai, paano sila maglalakas loob na lumapit? Tanging ang tatlong eksperto sa separation at reunion boundary ang nasa dilema. Naging mapagbantay sila laban kay Yang Kai at gayon din laban sa Old Demon. Puno ng pawis ang mga palad nila. Nagpalitan ng tingin silang tatlo sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay tumigas, at sila ay galit na sumigaw. Anak, mamatay ka, sabay na umatake ang tatlo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang bakal na saber para makaalis, habang ang Old Demon ay umalalay sa gilid. Dalawa laban sa tatlo, hindi sila natakot. Sa isang basag, nabasag ang bakal na saber. Ang separation and reunion boundary cultivator na nakikipaglaban kay Yang Kai ay napaatras ng ilang hakbang. Bago pa siya makatayo, sumikat na si Yang Kai sa kanyang harapan at marahas na sinuntok siya sa dibdib. Pang, pang, pang. Tatlong muffled sound ang narinig. May naramdaman ng lalaki na matamis sa kanyang lalamunan at nagluwa ng isang bibig ng dugo. Sapat na ang isang suntok para masugatan siya ng husto. Malinaw na makikita ang kapangyarihan ng tatlong layer na pagsabog ng Burning Sun. Nang hindi naghihintay na iligtas siya ng dalawa pa, umatras na si Yang Kai. Agad na sumalakay ang Old Demon. Sinamantala ang Yuan Chi sa kanyang katawan na nag-ambala, ang Soul Breaker Owl ay tumusok sa lalamunan ng lalaki at nanatili sa kanyang katawan ng ilang sandali bago lumipad muli. Hahaha. Sa wakas nakay na ako ng disenteng espiritu. Narinig ang malakas na tawa ng Old Demon na sinabayan pa ng pagnguya. Ang natitirang dalawang separation at reunion boundary cultivator ay nabigla. Bago pa sila makarecover ay nanlabo na ang kanilang paningin. Si Yang Kai, na mahigit 10 talampakan ang layo, ay hindi inaasahang bumalik sa kanila. Ang kanyang dalawang palad ay ganap na namumula, tulad ng panghinang, at nakahampas sa kanilang mga dibdib. Ang dalawa sa kanila ay nagpakawalan ng kakaibang sigaw at mabangis na hinimok ang kanilang Yuan Chi na salubungin ang pag-atake gamit ang kanilang mga palad. Pa. Dalawang tunog ang narinig. Namutla ang mukha ni Yang Kai, at mabilis siyang umatras. Hindi rin naging madali ang dalawa pang tao. Nakaramdam lang sila ng nag-aapoy na sakit sa kanilang mga palad, at isang malupit, mabangis, at nakakapaso na Yuan Chi ang bomb-alot sa kanilang mga katawan. Hindi sila nang ahas na maging pabaya at nagmamadaling lumaban. Matapos i-neutralize ang isang alon, may isa pa. Tatlong alon ng Yuan Chi, tulad ng tatlong alon, ang sumugod sa kanilang mga meridian, na naging sanhi ng kanilang mga braso na sumabog sa isang madugong ambon. Mga hiyawan ang narinig. Nakabalik na si Yang Kai. Ang kanyang sariling nilikha na footwork ay nagpapahintulot sa kanya na lumitaw at mawala na parang multo. Sumilip siya sa likod ng dalawang tao at marahas na sinuntok. Pang, pang, pang. Parang basahan ang katawan ng dalawang tao. Dahil sa kawalan, kumuha sila ng ilang suntok bago sila nagmamadaling umiwas. Gayunpaman, nanatili ang tunay na Yang Yuan Chi na sumalakay sa kanilang mga katawan. Pulang-pula ang mukha ng dalawang tao. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para i-neutralize ang nakakapasong Yuan Chi. Muli silang sinunggaban ng Old Demon. Sinamantala ang kanilang kawalang handa, bigla siyang sumalakay at mabilis na binawian ng buhay. Martial Peak, Kabanata 200. Miao Huacheng. My God, tumakbo ka. Ang tanging tatlong separation and reunion boundary guard ng pamilya Miao ay napatay sa wala pang 30 paghinga ng oras, kaya paanong ang nakaligtas na Chi transformation stage cultivator ay manggahas na manatili. Sa kakaibang sigaw, lahat sila ay nagmadaling lumabas. Gia. Huwag mo nang isipin na tumakas, lahat kayo ay mananatili para sa matandang ito. Ang Old Demon ay tumawa ng baliw, ang Soul Breaker Owl ay pabalik-balik, sa bawat oras nakikitil ng buhay, higit sa 100 ng Chi transformation stage guard ang lahat ay nakahandusay sa lupa. Nagkalat ang lupa ng mga bangkay, at napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Ang Yuan Chi ni Yang Kai ay gamulong ng mas marahas, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng Evil Chi. Sa maitim niyang damit, mukha talaga siyang masamang demonyo. Pang! Bumukas ang pintuan sa harap, at nagmamadaling lumabas si Miao Huacheng, ngunit nang makita niya ang eksena sa looban, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Nang sumugod si Yang Kai sa bahay ng pamilya Miao at nagdulot ng kaguluhan, narinig na niya ito. Gusto niyang makipagtalik sa dalawang magagandang katulong kaya naghubad na lang siya ng damit. Kahit alam niyang may matinding labanan sa labas, kailangan pa rin niyang magsuot muna ng damit. Kung hindi, paano siya makakalabas na nakahubad? Dahil sa hiyawan ng mga gwardya, natarante si Miao Huacheng, kaya't nagkamali pa siya ng 2 butones. Nagmamadali siyang nagsuot ng damit at nagmamadaling lumabas, nakita niya na wala ni isa sa mga bantay niya ang naiwan. Lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Sa kanyang harapan, isang lalaking nakaitim na hindi makita ang mukha ay hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang Yuan Chi ay nagngangalit na hindi na makilala.
Bagaman ito ay mabangis, ito ay nasa tuktok lamang ng yugto ng pagbabagong anyo ng Qi. Ang pagtuklas na ito ay nagpapahinga sa panik na mood ni Miao Huacheng. Sino ka? Galit na sigaw ni Miao Huacheng, tinitigan si Yang Kai ng may pagbabantay. Hindi sumagot ang kabilang panig, ngunit unti-unting bumilis ang kanyang mga yapak. Nililigawan si kamatayan. Ang puso ni Miao Huacheng ay napuno ng galit, at naglakad din siya patungo kay Yang Kai. Mabilis na nagsara ang distansya sa pagitan ng dalawa. Nang 3 talampakan na lang ang pagitan nila, biglang itinuro ni Miao Huacheng si Yang Kai, at biglang bumuhos ang isang malakas na hangin, na nagdulot ng humahagulgol na tunog. Si Yang Kai ay likas na lumipat sa gilid, at ang hangin ay dumaan sa kanyang balikat, na nag-iwan ng bakas ng dugo. Nagulat si Miao Huacheng, hindi niya inaasahan na sa ganoong kalapit na distansya, maiiwasan talaga ng kabilang panig ang kanyang daliri, ngunit hindi siya nagpanik, at nginisyon, muli niyang pinitik ang kanyang daliri. Kahit na ang hakbang na ito ay hindi isang mataas na antas ng martial skill, ito ay mabilis, at ang pagkonsumo ng Yuan Qi, mahirap ipagtanggol. Sa sandaling lumabas ang daliri ni Yang Kai, bigla siyang nawala sa paningin ni Miao Huacheng. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Miao Huacheng ang mainit na sensasyon sa kanyang likuran. Walang gaanong kasanayan. Bagamat nabigla siya, si Miao Huacheng, isa pa rin siyang cultivator sa tuktok ng Separation and Reunion Stage, at may ilang mga kasanayan. Pagtalikod, tumalon si Miao Huacheng sa hangin, itinulak palabas ang magkabilang palad, at ang kanyang Yuan Qi ay itinulak sa limitasyon, sumigaw siya. Wild Wind Kill. Isang mahinang pagsipol ang maririnig habang ang dalawang palad ni Miao Huacheng ay sumasayaw sa hangin, nag-iiwan ng serye ng mga after images habang nagpadala siya ng serye ng Invisible Wind Blades patungo kay Yang Kai nang walang tigil. Bagamat ang mga pag-ataking ito ay hindi nakikita ng mata, matalas ang sentido ni Yang Kai, at maaari pa rin niyang husgahan ang tilapon ng mga wind blades na ito. Nag-flash ang katawan niya, at nagmamadali siyang umiwas. Swoosh swoosh. Ang mga talon ng hangin ay sunod-sunod na nagsipilyo sa mga damit ni Yang Kai at tumama sa lupa, na naghiwa ng maraming bitak sa lupa. Gayunpaman, hindi pa rin nasaktan si Yang Kai, ilang piraso lang ng kanyang damit ang kumikislap sa hangin. Nanlamig ang mukha ni Miao Huacheng, biglang tumaas ang kanyang bilis, at sumigaw siya. Tingnan natin kung paano ka umiwas. Mahigit sa 100 wind blades ang sabay-sabay na umatake, na humaharang sa puwang ng pag-iwas ni Yang Kai. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai, at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Nasunog ang kanyang Yuan Qi, at ang kanyang buong katawan ay naging kasing liwanag ng araw, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang harapan upang protektahan ang kanyang mahahalagang bahagi. Isang sunod-sunod na tunog ang lumabas, at ang mga talon ng hangin ay umatake, tinaga ang katawan, braso, at hita ni Yang Kai, na nag-iwan ng mga sugat. Umagos ang dugo, at ito ay isang nakakagulat na tanawin. Gayunpaman, nagulat si Miao Huacheng. Bagamat nasugatan ng kanyang pag-atake ang kanyang kalaban, hindi nito binawi ang kanyang buhay. Maaari pang ang sabihin na ang mga pinsalang iyon ay minor injuries lamang, sugat sa laman. Maging ang kanyang mga buto at litid ay hindi nasugatan. Gaano kalakas at dalisay ang kanyang Yuan Qi para labanan ang kanyang Separation at Reunion Peak martial skill. Nang makitang dahado si Yang Kai, galit na galit ang old demon. Kakaiba siyang tumawa at susugod na sana para tumulong, ngunit tinawag siya ni Yang Kai sa kanyang isipan. Gusto niyang harapin ang labanang ito ng mag-isa. Hindi lang niya gustong subukan kung gaano kalakas ang kanyang lakas, ngunit gusto rin niyang gamitin ang laban na ito para malagpasan ang kanyang mga tanikala. Sa tulong ng Old Demon, hindi magiging mahirap na kitilin ang buhay ni Miao Huacheng, ngunit hindi ito naaayon sa kanyang plano. Sa pag-unawa sa determinasyon ni Yang Kai, lihim siyang binalaan ng Old Demon na mag-ingat, at hindi na muling kumilos ng may pagmamataas. Tinakpan lang niya ang sarili niya ng Soul Breaker All at nagtago sa gilid. Hanggang ngayon ay nakita na ni Miao Huacheng ang mukha ni Yang Kai. Mukha iyon ng isang batang lalaki na mga 15 o 16 na taong gulang, determinado, malamig, baliw, uhaw sa dugo, at mahinahon. Lahat ng uri ng emosyon ay natipon sa kanyang ekspresyon, perpektong pinaghalo, ngunit sumasalungat din at nagkakasalungatan, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Sumimangot si Miao Huacheng at sinabing, "Anak, nagkita na ba tayo dati?" Palagi niyang nararamdaman na malabong pamilyar ang mukha na ito, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ilang buwan na ang nakalipas, nang makita siya ni Yang Kai, siya ay isang maliit na pulubi pa rin na may maruming mukha. Paano may ugnay ni Miao Huacheng ang masama at kahangahangang Yang Kai sa munting pulubi noong araw na iyon? Wala siyang narinig na sagot, para bang pipi ang kabilang side. Mayabang na bata, maglakas loob kang pumunta sa aking pamilya Miao at kumilos ng may pagmamataas, nililigawan mo si kamatayan. Si Miao Huacheng ay hindi na nagsalita, at sumugod sa harap ni Yang Kai, tinamaan ang kanyang palad. Ginamit din ni Yang Kai ang kanyang footwork para makipaglaban sa kanya, ang kanyang dalawang kamay kung minsan ay bumubuo ng mga palad, kung minsan ay nagbubuo ng mga kamao, walang katapusang nakikipaglaban kay Miao Huacheng. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki, at si Yang Kai sa lalong madaling panahon ay nahulog sa isang dahado, tanging na ipagtanggol lamang. Sa kabaligtaran, si Miao Huacheng ay naging mas matapang at matapang, kinuha ang limelight, at ang kanyang bibig ay puno ng panunuya.
Ngunit hindi nagmamadali si Yang Kai. Bagamat ang pakikipaglaban sa isang Separation and Reunion Boundary Peak Master ay lubhang mapanganib, at ang kaunting kapabayaan ay maaaring humantong sa malubhang pinsala o maging ng kamatayan, ngunit iginiit pa rin ni Yang Kai na huwag gamitin ang Unyielding Will. Kailangan niya ang sandaling ito ng buhay at kamatayan upang maunawaan ang kanyang sariling martial arts, upang makalusot sa mga tanikala ng kanyang katawan. Ito ay hindi isang palakaibigang pagpapalitan ng mga payo, ngunit isang tunay na laban hanggang kamatayan. Ang mga kilos ni Yang Kai ay mailalarawan bilang paglalakad sa isang mahigpit na lubid. Natakot ang Old Demon, at malapit nang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Parami ng parami ang mga sugat na lumitaw sa kanyang katawan, at ang Yuan Qi sa kanyang katawan ay naging mas marahas. Ang init sa kanyang mga buto ay lumakas din at lumakas, na parang ang enerhiya sa matigas na gininto ang balangkas ay hindi na mapipigilan, at malapit nang sumabog. Pinigilan ito ni Yang Kai, at nakipaglaban lamang kay Miao Huacheng sa lakas ng Qi Transformation Boundary. Si Miao Huacheng ay hindi bata, at nagsanay ng maraming martial arts sa kanyang buhay. Paulit-ulit niyang binago ang kanyang mga pag-atake, ngunit hindi pa rin niya nagawang patayin si Yang Kai. Bagamat siya ay binugbog hanggang sa mapuno siya ng mga galos, ang kanyang kalaban ay tila hindi siya maaaring patayin, at hindi man lang nag-iwan ng disenteng pinsala. Sa paglipas ng panahon, mahinang naramdaman ni Miao Huacheng na may hindi tama. Ang marahas na si Yuan Qi ng Mad Demon na kabataang ito ay talagang nagpakita ng mga senyales ng pagiging pinigilan, at ang kanyang mga galaw ay hindi na tulad ng dati, ngunit ang mga ito ay mas mahirap pakitunguhan. Ang kanyang mga galaw ay diretso, at walang pattern sa kanila. Unti-unting kumorba ang bibig ni Yang Kai sa isang ngiti. Bahagya niyang naramdaman na hinawakan niya ang patong ng kadena na nakalagay sa kanyang katawan. Agad niya itong binigyang pansin, at naranasan ito sa buhay at kamatayang labanang ito. Ang kanyang mga galaw ay unti-unting naging mailap at malaya, na para bang hindi na siya mapipigilan ng kahit ano. Maging ang kanyang sariling ginawang footwork ay mas makinis na ngayon kaysa dati. Kasabay ng kanyang mga diretsyong galaw, si Yang Kai ay unti-unting bumaling mula sa depensa patungo sa opensa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumalim ang pangunawa ni Yang Kai. Naramdaman niya ang pag-akyat ng Yuan Qi sa kanyang katawan, at ang kapangyarihang bumuhos sa kanyang mga kamao at paa. Naramdaman niya ang mga bakas ng kanyang mga galaw at ang tugon ng kalaban. Malalim ang iniisip ni Yang Kai. Mirror Moon Kill. Biglang umungal si Miao Huacheng, at sa wakas ay ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na galaw. Nang sumabog ang Yuan Qi, 12-12 ng mga figure ni Miao Huacheng ang lumitaw sa lahat ng direksyon, na parang mga clone. Ang lahat ng mga Miao Huacheng na ito ay nagtaas ng kanilang mga kamao, hamampas kay Yang Kai na may masamang ngiti. Ito ang kanyang trump card. Sa sandaling lumitaw ang 12-12 ng Mirror Moon Phantoms, may mga ilusyon sa tunay, at may mga katotohanan sa peke. Kahit na ang isang cultivator ng parehong antas ay mahihirapang makilala. Ngayon, upang harapin ang isang kabataan sa rurok ng yugto ng pagbabagong anyo ng Qi, makikita ang kawalan ng kakayahan at galit ni Miao Huacheng. Pero, dapat matapos na. Kapag ginamit na ang Mirror Moon Kill, tiyak na mamamatay ang batang ito. Si Miao Huacheng ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Kasing kalmado ng isang sinaunang balon ang ekspresyon ni Yang Kai. Tahimik siyang tumingin sa mga figure ng kalaban sa paligid niya, at ang medyo nalilito niyang mga mata ay biglang naging malinaw. Manatiling tapat sa iyong puso, ang daw ay naghiwalay at muling nagsama. Paano kung ito ay matuwid, paano kung ito ay masama? Manatiling tapat sa iyong puso at kumilos ayon sa iyong kalikasan. Yan ang martial path mo. Ang nagngangalit na si Yuan Qi, na sa simula ay pipigilan, ay biglang sumambulat ng mabangis at umaalon na alon. Sa pagkakataong ito ay ilang beses na mas marahas kaysa dati. Parang lakas ng avalanche, lakas ng bundok na gumuho. Maging ang isang taong kasing lakas ng ekspresyon ni Miao Huacheng ay biglang nagbago nang maramdaman niya ang malademonyong Qi na ito. Ang batang ito, naging demon race ba talaga siya? At saka, nalagpasan niya ang Separation and Reunion Boundary sa harap niya mismo. Inactivate ni Yang Kai ang Unyielding Will sa sandaling makapasok siya. Ang kanyang lakas, nakatatapos lamang na makapasok sa Separation and Reunion Boundary, ay mabilis na tumaas hanggang sa rurok ng Separation and Reunion Boundary. Ka-level niya si Miao Huacheng. Siya ay mahinahong sumuntok, ang kanyang truyang Yuan Qi ay mabangis na pumutok. Ang mga silhouette ng 12-12 ng mga pawnles sa paligid niya ay nabasag na parang silang salamin. Sa mahinang pag-ungol, si Miao Huacheng ay dumura ng isang subo ng dugo at pinalipad. Sa isang paghaharap ng parehong antas, si Miao Huacheng ay hindi nakatugma sa suntok ni Yang Kai. Nagpupumilit na bumangon, si Miao Huacheng ay tumingin kay Yang Kai nang matakot. Nakita niya ang walang pakialam at kalmadong mukha ng baliw na kabataang ito, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang nakatutuwang uhaw sa dugo at malupit na liwanag. Sa isang iglap ay sumulpat siya sa harapan niya. Sino ka? Ako, Miao Huacheng, anong galit mo sa akin? Natakot si Miao Huacheng. Alam niyang hindi niya matatalo ang kabataang ito, at ngayon lang niya gustong malaman kung bakit niya ito hinahanap. Pero, wala siyang nakuhang sagot. Si Miao Huacheng ay labis na nagtatampo. Sumigaw siya. Huwag mo akong patayin, ang anak kong si Miao Lin ay isang disipulo ng Red Cloud Sect. Ang mga matatanda ng Red Cloud Sect ay lubos na pinahahalagahan.
Kung papatayin mo ako, ikaw din ang mahihirapan.